Hi guys, magandang tanghali. Shoutout po everyone. Happy Monday po. Kamusta ho kayong lahat? Dito ho sa amin maulan na morning na tanghali. And actually, kaninang madaling araw pa tong ulan. So hanggang ngayon, kaya walang araw, hindi ako nakapaglaba. May labahan, marami akong labahin. So yun guys. Busy ako ngayon dito sa luto-luto, pagbantay ng mga bata. Kasi may dalawang bata dito na binabantayan ko pa. 10 years old at saka kaedad ni RJ yung isa. So, yung mama niya kasi andito. Yung mama niya is hipag ng biyanan kong babae. So, tumutulong sila sa pagtanim ng palay namin. So, actually, yung dumating dito para tumulong sa pagtanim, di ko din sure kung tutulong din ba yung dalawa or magsasahuran silang dalawa, di ko sure. So, tatlo yung pumunta dito na side sa biyanan kong babae. So, ilang ano na sila dito. Yung nauna, yung si Maijo na may anak. Nauna sila dito pumunta kaysa dong sa dalawa na mag-ate. Isang binata at saka si auntie. So, tatlo. Tapos, may tao din na nagpatulong na kami baga dalawang tao. Saka yung biyanan kong lalaki, biyanan kong babae. So, lahat sila doon. 3, 4, 5, 7. 7 sila na nagtanim ng palay pero hindi pa natapos kasi magti 3 days or 4 days na. Tsaka yung biyanan ko stop din. Yung biyanan kong lalaki hindi siya nakatulong nung pangalawang araw na pagtanim. Yung unang araw nagbunot lang, hindi pa natanim. Tapos yung pangalawang araw nagbunot ulit. Tapos yung pangatlong araw nagbunot ng iba, yung iba nagbubunot ng mga binhi, yung iba nagtatanim. Baka sabay-sabay dito kasi style kinalagay sabay-sabay na eh. Baka yung dalawang linya kasi yung palayan namin. Hindi amin yung lupa, nakikitanim lang ho kami. So, dito may nagbubunot, dito rin na side may nagtatanim. Kunwari, 3 tao yung nagbubunot ng binhi ng palay, tapos 4 or 5 na tao yung nagtatanim, mga ganun. Mabilisan yung ano ba. Pero hindi pa tapos guys, oy. Sana nga matapos ngayong araw. So, nag-ano na kami ng dalawa, na pasahod ba? 2 tao. 600 yung hingi nila kada isang araw. So, yun. Oh, guys, share ko lang ho sa inyo. Pasensya na ho kayo una-una. Humingi ho ako ng pasensya kung bakit kulang yung update ko sa kung sino yung namatay, kung ano yung ikinamatay. So, kagabi ko lang nalaman talaga. Kagabi ko na clear talaga kung ano ba talaga yung ikinamatay. Tsaka yung namatay is, yung pumanaw po, ate ng biyanan kong lalaki. Naalala nyo yun? Ayokong umiyak eh. Hindi ko maiwasang maluha guys, no? Dahil, alam niyo yung bago siya pumanaw, galing pa talaga siya dito sa amin. Naalala nyo gayon guys, yung nagluto ako ng fried chicken at pasta. Lahat kami nun nakakain. Ako nakatikim lang ako ng konti. Yung mga bata, importante yung mga bata. Yung biyanan ko nakakain din, biyanan ko lalaki, babae, si Pupo. Kasama kasi timing din, nung araw na yun si Pupo pumunta siya dito sa amin para dinalhan niya ako ng mangga. Nagulat din ako na time na yun na nagpunta siya dito kasi ang tagal niya hindi nakapunta dito guys, sa kahit dahilanan na hindi siya makadaan dito sa amin dahil nga naalala niyo yun sa likod ng bahay namin na may butas na binungkalan nila kasi nga naglagay sila ng tubo sa ilalim ng lupa. So, isang beses kasi dumaan siya doon na sumakit yung likod niya baga kaya hindi na siya umulit na pagpunta dito. Kaya kung pupunta man siya dito, yung talagang importante lang, tapos lilibot pa siya doon sa layo, sa kalsada talaga siya dadaan. So, matagal-tagal siya hindi nakapunta dito, kaya ako nakikita ko siya pag pumupunta ako sa school niya na Arin, o di kayo magkikita kami sa daanan, mga ganun. Pag nagkikita kami, magchika-chika talaga kami niyan.
So, bago siya nakatikim ng pasta na yun, guys, naalala nyo rin yung nagtanim ako nung halaman sa harap ng bahay ni na ama. Yun. Nakita ko din siya at nag-usap din kami, nagtsikahan din kami. Mag-iisang oras din kami nagtsikahan, guys. Galing siya sa palayan nun. Ako naman nagtatanim doon sa harap ng bahay at nagsabay linis na rin yun ng halaman kina ama para gumanda yung harap ng bahay ni na ama, kasi mas maganda yung doon na side pag may halaman. So nag-usap-usap kami, guys. So, sabi niya pa sa akin nun, tanong niya palagi talaga yan siya nagtatanong kung kailan uuwi yung asawa ko. So, sabi ko, ako di ko naman din sure talaga kung makakauwi ba yung asawa ko nung December or baka next year pa sa birthday ni Ayman, ganun ba. Kasi yun yung sabi niya sa akin. So, titignan niya kung makakauwi ba siya ng December, kasi mahirap siyang pagbigyan ng amo niya na pauwiin dahil January is Chinese New Year. So, hindi niya alam kung makakauwi ba siya, di siya sure. Kung di man siya makauwi ng December, makakauwi siya ng mga birthday ni Ayman, ganun. So, sabi niya sa akin, sabi ni Pupo sa akin kung makakauwi daw yung asawa ko, mga daw siya ng flashlight. Kahit flashlight lang daw, ganun. So, sabi ko, sure, sasabihin ko yan sa asawa ko, Pupo, ganun. So, bago yan, guys, actually napadalhan na sila ng flashlight. Nung umuwi kami ng Pilipinas, nagpadala na yung husband ko kasi may umuwi dito sa amin na galing sa Malaysia. Kapitbahay lang namin, yung sa harap ng bahay namin, ng biyanan ko lalaki. Yung doon kasi is, may nagtrabaho din sa Malaysia na magkalapit lang din ng yung workplace ng asawa ko. So, pag uuwi yun siya, nagpadala siya ng flashlight at saka hindi ko sure kung ano pang iba yung mga pinadala niya. Kasi ang pagkaalam ko, kasi sabi ng asawa ko, nagpadala siya ng flashlight. Isa sa mga biyanan ko at isa daw kay Pupo. Pero, hindi nakatanggap si Pupo ng flashlight, baga. Hindi ko alam kung nasaan yun, hindi na rin ako nagtanong. So, flashlight lang yung pakisuyo niya. Sabi ko, sure Pupo, sasabihin ko yan at sigurado akong dadalhan kanya ng asawa ko. Ganun. So, nangyari nun, guys. Nanggaling siya dito, balik tayo doon sa siya ng pasta. Tapos, umuwi na siya. So, bago siya umuwi, nagsabi pa siya sa akin na, uwi na ako ha. So, next time, babalik ako dito ulit. Kasi okay na yung daanan sa likod. Hindi na ako mahirapan dumaan. Babalik ako dito. Babalik at babalik ako dito. Sabi niya ganun. Sabi ko, sure, pwede kang pumunta dito kahit kailan mo gusto po. Sabi ko na ganun sa kanya. Tapos, pagka, pinaano niya lang ng isang araw, guys. Pagka kinabukasan nun, tumulong daw siya doon sa palayan sa kabila. Pagkagabi na nun, guys, yun nangyari. At saka kagabi ko nalaman, kung ano ba talaga, kasi nagtanong talaga ako sa binan kong babae, ano ba talaga yung dahilan kung bakit namatay si Pupo, bakit biglaan, gano'n. Kasi di ko, parang ako para sa side ko, no, parang hindi ko, ang hirap tanggapin. Kasi parang kagagaling niya lang dito sa amin, tapos isang araw lang, yung pinalagpas niya isang araw lang, tapos pagkagabi namatay na siya. So, ganito sa akin ang biyanan kong babae. So, nagtanong talaga ako ng paulit-ulit para makuha ko talaga kung ano ba talaga, maintindihan ko ba. So, sabi niya sa akin na, galing daw sila sa palayan nung araw na yon, tumulong siya sa pagtanim doon, si Pupo. Tapos, umuwi siya pagkagahapon, gabi. Yun ang nagluto ng pagkain is yung anak niyang lalaki. Ang niluto ng anak niyang lalaki is yung tinatawag dito na alo singki. Yung alo na mix dry radish. So, nakikita nyo yun sa basta nagluluto ako minsan ng ganun. Nilutuan daw siya. So, kumain siya, guys, ng mga alas 8 daw. Tapos nagpahinga siya. Bumangon na naman siya ulit ng mga mag-aalas 12 daw.
gutom daw siya. So kumain siya, binigyan siya ng anak niya, kumain siya. Tapos ano nangyari daw nun guys, no? Sabi niya, ang init-init daw. Parang ang init yung, parang gusto niyang kumain, parang gusto niyang uminom ng ganon. Tapos, ang pinakaano nun guys, naglinis pa daw talaga siya, Naglinis, nilinisan pa niya yung bahay niya. Ano yung kalahating gabi nagwawalis-walis siya ng ganon. Parang yung palibot ng bahay niya, nilinisan niya. Tapos yung anak niya parang nagtaka na sa kanya, bakit siya ganyan, yung ganyan, hindi mo ganyan. So tinawag nila yung isang uncle, yung kapatid ng biyanan ko lalaki. Tapos yung kapatid ng biyanan ko lalaki, pasulyap-sulyap lang sa kanya doon sa may kalsada. So nangyari, pagkatapos nung nagwalis-walis siya doon, walis siya dito. Pagkatapos niya nung nawalis, umupo lang siya doon sa may upuan nila. Umupo siya doon, tapos wala na, natumba na siya daw guys. Tapos yung dami yung pawis, natumba na siya. So parang inantay niya lang yung kapatid na lalaki. So hindi ko alam, tapos natulog ako nung nangyari na yung gabi na yun guys, no? Ako at saka si Emma, late kaming natulog kasi si Emma nag-homework pa, tapos ako inaantay ko siya na magtapos yung homework niya. May kumalakalabog talaga dito sa amin guys, alam yung kalabog doon, kalabog dito. Hindi parang binaliwala ko lang kasi parang ano lang ba, baka ano lang yung daga or ganun ba. So yun ang pala yun. Tapos yung gabing na yun, natulog kami dito sa may sofa. Kasi hindi na kami natutulog doon sa kwarto namin ng mga ilang araw na magwa 1 week na siguro, hindi kami natulog doon. Dahil mainit doon sa loob. At saka yung buga ng electric pa namin, mainit din. Kaya dito na kami natutulog sa may sofa. May kumalabog doon kasi ay naman. Ako pinaliwala ko lang baka daga lang yun, ganun ba. Kasi Ayman naman, si Ayman yung takot guys. Ang ginawa niya, nilak niya yung mga pintuan. Nilak niya yung kwarto namin, nilak niya yung kwarto sa kabila. Tapos yung pintuan dito sa may namin, sofa namin, nakalak na rin. Tapos kumakalabog pa rin sa kitchen, yung ganun. Hindi ko alam na wala akong kalamalam na patay na pala si Pupo. Wala na siya. Parang wala lang ako, nagsilpon lang ako habang inaantay ko sa Emma na matapos sa assignment niya. Hindi ako ginising. Tapos yung nangyari daw, pagkatawag daw nung isang kapatid ng biyanan ko lalaki, tinawag naman nila yung biyanan ko, yung lalaki. Pinapunta doon sa bahay ni Pupo. Tapos pumunta doon yung si Baba, pumunta sa kina Pupo. Bumalik siya dito para kunin si Ama. Tapos si Ama, nakita niya si Baba, nakaupo lang siya doon sa upuan namin sa labas. Umiiyak na. So nagtaka naman yung biyanan kong lalaki, babae. So bakit ka umiiyak? Kasi nga hindi rin okay pakiramdam ng biyanan kong lalaki. Parang nilalagnat ba yung ganun gani. So umiyak daw, parang nakaupo lang siya doon, umiiyak. So sabi ko, wala na daw si Pupo. So yung pag nalaman na ni Ama, si Ama din kinuha siya ni Baba, pumunta sila doon, silang dalawa. So ako, gigisingin sana nila ako, pero ayaw na nila akong disturbo, hindi sila, pagod din ako sa buong araw, nagbantay ako ng mga bata, tapos ako yung tagaluto, wala rin akong pahingang tanghali, so hindi na nila ako ginising. Ang hindi nila alam, ako hindi pa ako natutulog, inaantay ko lang si Emma na matapos sa homework niya. So sila yung pumunta. So nalaman ko, tumawag na yung asawa ko ng mga alas 4 mga ganun, alas 4 alas 5. Pagbukas ko ng cellphone ko, naka 7 missed call na yung asawa ko, 7 or 6 mga ganun. So bago yun, naka-message pa sa akin. Sabi niya, be, wala na yung natin, Pupo natin. So ako nagtanong naman ako, sinong Pupo? Kasi dito naman kasi sa lugar namin, marami akong tinatawag na Pupo. Hindi ko alam kung sinong Pupo, saan dun sa isa, yung ganun ba. Pagkasabi niya na yung Pupo natin, dito sa atin, sino bang Pupo natin? Yung Pupo lang naman na alam ko is yung Pupo namin na dito, yung ngayon palaging pumunta dito sa akin. So siya nga yun namatay. Sabi ko, huwag kang magbiro ng ganyan.
Aga-aga kakagising ko lang tapos biro ka ng ganyan. Mga alas 5 pa yun guys. Sabi niya, hindi, totoo. Totoo yung sinabi ko. Kung gusto mo tumingin sa kanya, kung gusto mo makita yung mukha niya, pumunta ka doon, bilisan mo. Kasi baka dadali na rin nila sa ilog, sunugin na nila, baka hindi mo na siya makita, ganun. Sabi ko, huwag kang magbiro ng ganyan. Sabi mo, nagsisinungaling ka ata eh. Ganun, sabi ko sa kanya, parang hindi ko talaga niloloko mo ako kasi kakagaling niya lang dito isang araw, tapos sasabihin mo patay na siya. So, ang lakas-lakas niya pa nung nakita ko. So, sabi niya, totoo, wala na talaga siya. Kaya pumunta ka na doon. Alam niyo yung takot akong sumuok sa maisan. Ang ginawa ko, tumakbo talaga ako dito sa maisan. Tumakbo ako, tinignan ko si Popo. Pagkarating ko nung grabe yung guys eh. Pang nauna lang sila sa akin dumating. Marami ng tao. So, grabe yung yung iyakan ni Didi, yung isang kapatid, tapos yung binata na anak ni Pupo. So, tinanong ko talaga sila, anong nangyari? Bakit ganun? Bakit ganun yung nangyari? Sabi ko ganun. Anong dahilan? Dami kong tanong. Kasi hindi rin ako yung nag-isa ng tanong. Yung anak din, yung si Didi din, anak ni Pupo. Kami dalawa halos nagkasabay kami yung tanong ba? Bakit ano nangyari? Ganun. Kasi walang alam eh. Hindi nila pinaalam sa lahat-lahat. Baga, nalaman na lang namin na umaga na ganun. So, grabe yung iyakan kasi. So, pagka nagyakapan na, pumunta ako dun sa harap niya, sa gilid yung Pupo. Sa may uluhan niya. Grabe. Grabe yung niya guys eh. Kasi nakita ko yung mukha niya, ang pa, uy. Ang fresh pa, malamig pa yung katawan niya. Pasensya na po kayo. Malamig pa yung katawan niya, tapos hinawakan ko yung kamay niya. Kita ko talaga yung mukha niya. Parang, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, ano nangyari po? Kakagaling mo lang sa akin eh. Pumunta ka pa doon sa bahay namin. Mas bakit biglang naging ganito? Sabi kong ganun. Sumiyak din yung anak na lalaki ni Pupo. Kasi ako magugol talaga ako guys eh. Si Pupo yung nakakwentuhan ko minsan. Pumunta siya dito. Pag pupunta siya dito, may kailangan siya. Pag meron ako, mabibigay ko. Ganun. So, sabi nila na daw, ang kinuntay daw ni Pupo is daw, high blood. High blood, dala na rin ng stress. So, bago kasi nangyari yun guys, na siya eh, parang napilayan yung kamay niya. Tapos pumunta siya na pa-check up siya. Binigyan siya, chinek yung BP niya. Dito kasi pag mapapa-check up ka guys, check talaga yung BP mo. Hindi normal yung BP niya. 200 plus yung BP niya, 250 mga ganun. So, bigyan siya ng ng doktor, ng gamot. Ayaw niya daw uminom. Sabi niya ganun. So, nangyari, alam niyo nga ba, nagkakwento si ama sa akin kagabi guys. Sabi niya sa akin, malusog pa daw galing sa palayan. Tapos daw pagkagabi, alas 8 ng gabi kumain. Pahinga saglit. Bumangon na naman ng mga alas 12, mag-aalas 12, humingi ng pagkain. Kumain ulit. Pagkatapos kumain, naglinis-linis. Parang pahiwatig na daw ba? Naiyak ako doon sa guys. Yung, alam niyo, pagkatapos niya, gabing-gabi, naglilinis siya. Hindi naman ganun. Parang sinigurado niya na malinis yung bahay niya, ganun. Bago siya umalis. Parang, habang nagkukwento sa akin si ama kagabi, grabe yung ko. Naiyak talaga ako.
Tapos nagano sila sa akin. Nung tinanong nila ako kung hindi ba ako tinatawag ni Pupo dito, ganun. Parang hindi ba dinalaw. Wala naman. May narinig lang akong kalabog, pero hindi naman siya napakita sa akin. Sabi ko naman kung magpakita man siya sa akin, okay lang, Pupo naman yun. Sabi kong ganun. Si Pupo naman yun, mabait naman siya sa akin. At saka, alam kong, kahit na ganun, alam kong pupuntahin niya talaga ako, guys. Alam kong nadalawin niya talaga ako, ganun. Kahit, alam niyo, kahit takot man ako, pero, kung magpakita mo siya sa akin, siguro, yun, pagmamahal lang yun, dahil, parang siya din, hindi niya din siguro din matanggap na, parang wala na rin siya, kasi, simula doon yung namatay siya, guys, malagi daw may nagkakabog-kabog sa bahay nila. Hindi niya daw pinapatulog yung mga tao doon sa bahay nila. Sa akin naman, ito may narinig, kahit kagabi may naririnig ako na kumakabog yun. Lalo na yung bintana namin. Kasi ako binuksan ko na yung bintana namin sa likod kasi sobrang init nga. May kumakalabog siya sa kitchen. Ganun. Parang, ako wala lang, lang ako, nag-open lang ako ng Quran. Ganun. Hanggang sa makatulog na ako. So, nag-worried yung mga binan ko sa akin kasi nga, umiiyak-iyak talaga ako. Hindi ko maiwasan, guys. So, alam mo yung, dito kasi, minsan pa nagluluto ako, nasa likod ko na si Pupo. Ganun. Yan nasabi yan sa akin. Buhari, parang hindi totoo na wala na siya. Ganun. Nakalungkot sobrang parang hanggang ngayon, hindi ko pa parang hindi ko kung totoo ba talaga na wala na si Pupo, gano'n. Parang sabi niya sa akin babalik pa siya dito gano'n. So parang hindi ko talaga in-expect yung gano'n, guys. Nag-iisa namin yun dito yung parang Pupo, kasi yun yung nag-iisang ate ng mga binan ko. Binan ko lalaki. Kaya hindi talaga natin alam yung buhay natin, guys. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. So, grabe yung pangyayari dito. Dito sa amin lugar namin ngayon, ang dami namamatay talaga. Ang dami nawawala. Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba sa init, hindi ko alam. Pero hindi ko alam kasi, yung isa din na ito, guys, hindi ko alam na high blood pala to si Pupo. Kasi hindi mo na siya makikita na may sakit siya, ganun. Parang lang siya, okay lang siya, masigla siya. Tapos bigla na lang ganun yung nangyari. Grabe. Kapag nagluluto ako, hindi ko talaga may iwasan na tumutulo yung luha ko, guys. Kagabi, parang panaginip lang. Nag-usap kami ng asawa ko, minisage ko yung asawa ko. Tanong ako, totoo ba talaga na wala na si Pupo? Kasi parang panaginip lang. Nakapunta pa siya dito nakakain pa siya, ganun. So bakit pagla ganun yung nangyari? Pero kahit gano'n naman, sinecure niya yung bahay niya na malinis bago siya umano. Yun yung nakakalungkot doon. May mga anak siya, guys. Yung mga anak niya, halos lahat is may nag-aasawa na. Yung isa niya namang anak, kapitbahay niya lang. Dingkit lang sila ng bahay. Yung isa niyang anak, walay yun. Yun yung nagluluto-luto dun sa kanila kasi nga, yung isang kamay niya na pilay baga. Kaya yung isa niyang anak yung tagaluto. Grabe Hindi mo talaga aasahan yung mga ganitong bagay. Kahit ganun, kanina, habang nag-iinit ako ng gatas ni RG. Pero alam mo yun, nasa utak ko talaga siya ba? Parang, hindi ko alam.
Ang hirap tanggapin. Yung mga ganitong biglaan. Hindi mo alam talaga kung totoo pa talaga. Sige, nung kailan lang nakita mo pa siya tapos ngayon wala na. At hindi mo na siya makikita. Parang hirap. Pero wala na. Nangyari na yung ganun. Pagdasalan lang natin na nasa mabuting kalagayan na siya doon. Saka yun na video nung guys, yung labi ni Pupo, hindi ako yun ng video nun. Hindi ko siya ma-edit na mabuti. In-upload ko lang siya ng ganun lang. Ang nag-video nun is yung pamangkin ng asawa ko. Yung dalagitan. Nagsuyo lang din ako. Pasensya na po kayo kung hindi ko na-update sa inyo kung ano yung ikinamatay. High blood ho yung ikinamatay ni Pupo. Kasama na rin yung stress doon. May iniisip daw siya doon na tumaas yung dugo niya. Tapos yun na daw yung dahilan. So guys, hanggang dito na lang muna. Dahil patutulogin ko pa yung dalawang bata. Si RJ tulog na. Yung dalawang bata na lang yung patutulogin ko. Ako lang dito at saka yung mga bata. Mamaya po ulit guys. Or bukas po ulit. Bye bye po everyone. God bless us all. Mag-ingat po tayong lahat. Bye bye po.